Greetings po mga kababayan, narinawa sa mga oras na ito, sa mga kay Dororon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright, so sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rail Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Okay? And in collaboration po ng ating Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright? So, by the way, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede pang humingi po lang lambing po sa inyo, no ha? Pakiclick naman po yung subscribe and share and like buttons po natin. Of course, mga viewers po natin ngayon, no? Kung nakapag-subscribe na kayo, please remember to click po yung share and like, no? Buttons po natin upang sa ganun ay mapalawak po natin ang ating advokasya na makapag-share po tayo, no? Ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kabayan. At these people could be your friends, your relatives, no? Your kakilala o kapitbahay ninyo na kung saan kung alam nila yung batas, more or less sila din po ay mag-benefit sa ating mga pinag-usapan. Okay? So, of course, i-click din po ninyo yung notification bell upang sa ganun ay pag mayroon po tayong updates, no, sa ating mga videos, no, mayroon tayong Q&A live, ay antimano you will be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode po natin, ba? Lagi nating sinasabi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. All right? So, bago tayo magpatuloy, okay? Pwede bang pahiram po ng oras ninyo? As usual, no? Ipopromote ko lang po yung ating libro, no? Sa mga hindi pa po nakakaalam. Meron po tayong naisulat na libro. Ito po yung tinatawag nating legal handbook, no? Ito po ay a daily law companion for all. Ibig sabihin po niyan, kahit hindi po kayo lawyer, no? You could make use of this book as your handy reference materials, no, sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces. Kasi ito pong librong ito, no, ito po ay extract po ito, no. Ito po ay extract po ito ng mga batas, no, na may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay from the time na tayo pinanganak, nagkaroon na tayo ng nag-asawa, nagkaroon na tayo ng pamilya, then we have work, then nag-acquire po tayo ng property, nagkaroon tayo ng mana, no? Nagkaroon ng issue sa ating employment, sa ating yung iba naka-violate ng batas, no? So ang mga karapatan natin, no? Nawalan tayo may nagnakaw, okay, nawalan tayo ng lupa, may nag-angkin, may nag-encroach, nagkaroon ng land grabbing, na-covered ng land reforms, among others, no? Magtayo tayo ng business, ano ba mga basic dyan, okay? Nandito po, no? Magagamit po ninyo dito sa legal handbook, no? Ang mga bagay na may kinalaman sa pang-araw-araw po nating buhay. Alright? So, could be very useful, no? Kung meron kayong kopya nito sa inyong bahay. And of course, meron din tayong libro na tinatawag po nating yung Handbook on our Bill of Rights. Ano ba yung Handbook on Bill of Rights? Kasi ito na nga po, yung ating karapatan, no, sa ating saligang batas. Kasi po, ang ating pong estado, no, meron po yan tinatawag nating inherent power, no, as a sovereign state, na kung saan, no, bilang isang inherent powers, ay binigyan po yan ng estados ng ating saligang batas. And of course, sa ilalim din ng international law, na kung saan ang isang sovereign state, okay, we have these three inherent powers. Ano yon? Yung tinatawag nating the power of eminent domain, the power of taxation, and the police power. Alam po niyo, pag na-exercise po ng Estado itong tatlong inherent powers nito, ay apektado po tayo. While it is allowed, ito pong ating Bill of Rights, no, ay nandito po nakabalangkas yung ating mga karapatan. Kung sakali mang i-exercise ng Estado ang kapangyarihan nila sa ilalim po ng ating batas. So, ano po halimbawa? Pag halimbawa ay tayo ay yung properties po natin na covered po ng kinuha ng gobyerno, no, for public use and purpose.
That is what we call the power of eminent domain. Entitled ba tayo sa just compensation? Magkano ba dapat ang ibayad? Or halimbawa ay yung the power of taxation, siyempre hindi po tayo makawalan dyan. Meron din kasi inherent power po ang taxation because the taxes, no, na binabayad po natin, kinukolekta ng gobyerno, is the lifeblood of any country or government. Wala pong gobyerno na pag-exist nang walang pera. Saan ba kinukuha ang pera? Siyempre sa taxation po natin. Siyempre pag sinabing taxation, pera, property natin po ang affected po dyan. No? Kaya kailangan din na meron tayong kaalaman, kahit man lang basic, no? Kung sakali mang ay in-exercise ng gobyerno ang the power of taxation. And of course, yung next is yung pag nag-exercise ng police power ang gobyerno, that means ini-enforce po yung batas. And ini-process sa pag-enforcement ng batas, yung ating pong liberty, property, no, ay nadi-deprive po tayo. At kailangan alam natin to what extent na pwede tayong ma-deprive ng liberty, property po natin. Kailangan halimbawa, na-aresto ang isang tao, kailan ba tayo pwedeng arestuhin? Kaya pwede ba tayong ma-aresto ng walang warrant of arrest? Pwede bang ma-search tayo ng walang search warrant? Pwede ma-seize ang isang bagay na walang seizure warrant? Okay? At ngayon, meron na po tayong tinatawag nating cybercrime. Meron na din po tayong, ang protection po natin dyan ay yung tinatawag nating meron din kaakibat na cyber warrant po dyan na kung saan ang ating mga electronic gadgets, no? It could be the computer, ating laptop, ating mga mobile phones, no? Could be subjected to, say, a cyber warrant. Okay? So, napakamalaga po na mayroon po kayong kaalaman kahit konti or ready material reference kung sakali mang merong mga contingency, no? Hinggil sa usapin ng ating Bill of Rights. Okay? Of course, yung pangatlo po ay para po yan sa ating mga panyero, mga lawyers po, no? Ito po yung the Code of Professional Responsibility and Accountability o Professional Accountability o SIPRA kung tawagin po yan. Na ito po ay para sa mga abogado, no? Ito po yung aming Biblia na kung saan meron po dito po nakasulat po, no? Naka-prescribe ang aming duties and responsibilities, no? Sa public, sa ating korte, sa ating mga clients, no? At saka sa ating lipunan, no? So mga panyeras, kung wala pa kayong copy ng book nito, these are all hardbound books po. You can have it at Central Books, no? Meron silang branches in Metro Manila, dito sa Quezon City, Manila, Makati, Mandaluyong. And they have also branches in Cebu and Davao, and you can order also online, no? Libre daw po, free delivery. Ang pag mag-order po kayo ng online. Okay? So, I hope, no, you can have copies of these books. Maraming salamat and thank you, no, sa sa inyong oras. Okay? Let us now proceed dito sa ating talakayan. Okay? Ang talakay po natin ngayon ay may kinalaman sa sulat po sa atin ni, I think his name is Ryan, si Ryan na lang ang tawag natin sa kanya, okay? For privacy consideration. Sabi niya, paano po, sabi niya, kung ang alam po namin sa lupa namin ay yun ay nagkaroon na nagawa na namin ng rice field. So na-develop na niya yung lupa and at meron din silang piggery, no, doon sa lupang iyon for the last 25 years, no? At nasa bundok daw yung lupang 'yan. And then after that nalaman nila na because galing pa sa lolo nila itong lupang ito, no? At bigla na lang after 25 years nalaman nila na yung lupa pa lang yun ay hindi pala kanila. Sa iba pala yun. So ang tanong niya nga paano na yung kanilang paano na daw yung kanilang mga improvements na ginawa dun sa lupang iyon. Yung kanilang tinanim nila, dinevelop nila yung lupa. Dati raw masukal yung lupang iyon at dinevelop nila, may palaya na sila doon, nagtayo din sila ng piggery, no? And only to find out na yung lupang iyon ay hindi pala sa kanila. Okay? So ano daw ang kanilang gagawin? So yun ang tatalakayin natin.
Okay? Una, ito ay nasagot na natin. In fact, marami na tayong video, no? Ginawa tungkol sa usaping ito. But, siyempre, bawat kwento po kasi, magkakaiba po yung facts. Kaya, maaari yung title ay kapareho. Okay? Pero pag tinalakay mo yung facts, kasi po ang kaso po, wala pong talagang 100% carbon copy. Maaring may pagkahawig, no? Ang desisyon ng ating Korte Suprema, pero mayroon po talagang deviation po niyan. Kasi iba-iba po yung parties, iba-iba po yung circumstances nila. At dito po nagkakaiba-iba rin yung decision ng ating yung ating korte. So, it does not follow na porque pareho yung title ng kaso, pareho na rin yung 100% pareho yung decision. It depends po yun sa mga facts po at saka sa mga ebidensya. Okay? So, itong sa kaso sa atin na ni Rian, no, ay kailangan ay base sa tanong mo kasi, hindi naman maliwanag, no, kung yung bang lupa mo ay titulado. Now, ang lupa kasi, no, kung hindi po kasi titled yung land, ang tawag po niyan unregistered land. Kung ang lupa ay unregistered, meaning either meron kay tax declaration certificate o wala. Okay? At kayo ay may tuturing at saka yung claimant, yung claimant ngayon, wala naman din siyang titulo. Okay? Kung hindi tax declaration lang ginamit niya, halimbawa, ay kayong dalawa o ikaw, lalo na kung iniisip mo, you are in good faith in believing na kayo ay lupa na talaga ninyo yan. And you are there in the concept of an owner. Okay? So, that means you could be considered as builder in good faith. So, pag builder in good faith, meron pong pagkakaiba yan, meron po kayong karapatan. Kaysa yung kayo ay maituturing na builder in bad faith. Kasi pag builder in bad faith po kayo or planter in bad faith, dun sa lupa ng may lupa, ano bang ibig sabihin ng builder in bad faith? Abay, alam ninyo na may nagmamay-ari ng lupang iyan. O kaya ay hindi kayo nag-engage ng due diligence, no? Doon sa bago kayo nagtanim, bago kayo nagpagawa ng bahay doon o improvements, okay? At lalo na kung yung lupang iyan ay titulado, nako, ay you are considered as builder in bad faith or planter in bad faith. Pag sa ganito, wala po kayong karapatan dyan. And kung anumang tinanim ninyo doon, na kinonstruct ninyo sa lupa na yon, na considered kayo na builder in bad faith or planter or sower in bad faith, yan po pwedeng paalisin ng may-ari. At wala siyang babayaran sa inyo. That could be, kung bahay yan, that could be demolished. Kung may taniman yan, that could be uprooted, that could be destroyed by the owner in good faith, okay, ng land, no? And without any compensation sa inyong panig. Okay? So yan, tingnan mo, no? Kung mag-qualify ba kayo. Now, if you are a builder in good faith or planter in good faith or sower in good faith, abay, ibang usapan yun. Kasi meron kayong karapatan. Okay? Ano yun? Okay. Una, kung kayo ay builder or sower in good faith, okay, meron kayong karapatan na bilhin yung lupang iyon kung saan halimbawa ang iyong improvements nandun. Okay? Bilhin yung lupang iyon kung ang halaga ng inyong improvements, okay, ay mas mahalaga pa, mas malaki kaysa value ng lupa. Okay? Ngayon, kung baliktad naman, kung ang halaga ng lupa ay mas mahalaga, mas mahal kaysa improvements na tayo, yung may-ari ng lupa, meron siyang option na either bilhin yan or paupahan na lang kayo. No? Magbayad ka ng rental, okay? And then that property parang bibilhin niya, okay? Babayaran kayo, no? Pero yung lupang yan ay doon nang kayo titira at magbabayad kayo ng rental sa kanya, okay? So, yun ang karapatan. Okay, napaka-importante kung kayo ba'y may tuturing isang builder in good faith
o builder in bad faith. Automatic po yan. Na halimbawa, ito rin yung mga encroachment, di ba? Encroachment natin sa lupa ng may lupa, okay? Pag parehong titulado po yan, okay? Well, they are presumed na silang dalawa, no? Could be builder in good faith, no? So pag pareho silang builder, pag bad faith and bad faith equals good faith silang pareho eh. So yun ang maging trato ng batas sa kanila. So pag sa ganyan, yun napapasok na dito yung batas natin sa ilalim ng Article 448 ng ating Civil Code, no? Na kung saan ano ba yung karapatang builder in good faith tsaka builder and obligation builder in bad faith. So napaka-importante po yun na bago po kayo magpatayo ng lupa, ng bahay o improvement sa isang lupa na nabili ninyo o kahit na sabihin ninyong namana ninyo, abay huwag kayong basta-basta magpatayo kagad dyan. Kailangan mag-exercise kayo ng due diligence. First step, titulado ba yan? Okay, that's good kung titulado yan. Second, do not stop there. Dapat magkaroon kayo ng pagpasurvey kayo ng verification survey, okay? O relocation survey upang sa ganun ay malaman ninyo yung boundary ninyo, yung naka-encroach ba kayo o may na-encroach ba sa inyong lupa base doon sa meets and bounds ng inyong title nasa titulo ninyo. Okay? So napaka-importante po 'yon. So that kung mayroong nagka-encroach, ay pwede ninyong i-exercise yung right ninyo, either kung in bad faith sila, pwede ninyong ipa-demolish, paalisin sila. Pero take note po, yung pagdi-demolish to, wag nating ilagay sa ating kamay. That means may karapatan kayo na ipa-demolish yan, but yan ay subject pa rin sa korte. So mag-file kayo ng either ejectment suit, no, sa korte para hingiin na mapaalis yung nag-i-encroach sa inyong property at hingiin din sa korte na i-demolish kung ayaw naman na hindi kayo nagkakasundo sa presyo ng inyong lupa o sa kanyang ginawang improvements. Okay? Kaya mahalaga po yan. Of course, bago kayo pupunta sa korte, paalala lang ay wag niyo muna kayo pumunta ron. Kung hindi kayo pumunta muna sa barangay at ito'y magkaroon kayo ng usapin doon at pag walang mangyari po doon sa barangay after mga 3-4 na hearings, ay kumuha na kayo ng certificate to file action upang sa ganon, pag meron kayong CFA, kung tawagin, ay you can now confer with your lawyer para dalhin yung inyong usapin sa korte. At doon na kayo sa korte, magtagisan ng ebidensya kung sinong papanigan ng korte, kung kayo ba ay may tuturing na builder in good faith o builder in bad faith. Okay? Hanggang dito lang muna tayo. No? Again, sa mga kapapasok pa lang, please do me a favor. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick po yung subscribe, share, and like buttons po natin. Of course, yung notification bell. Upang sa ganun po, no, ay para naman po mahuli tayo ng algorithm ng YouTube. At marami po tayong mga kababayan na o kaibigan, kamag-anak ninyo, kakilala ninyo, na sila din po ay may mapupulot sa mga pinag-uusapan po natin. Okay? Kasi sabi nga natin lagi, ba? Lamang na ang may alam sa batas. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may updates po tayo, ay you'll be duly notified. Okay? At wala po kayong mamimiss na mga videos po natin. Okay? Hanggang dito na lang muna tayo and I hope to see you again in the next video o live streaming po natin. Bye-bye and God bless.